related incident? Ito pong nakalipas sa Pasko, generally peaceful or meron tayong mga major incidents? Siguro makukonsider natin na generally peaceful ito atong nakaraang pag-celebrate ng Kapaskuhan. Maliban na lang sa mangilang-ilang insidente na nangyari within the period. Alright, so generally peaceful. Pero ano yes mga insidente na naitala? Wala tayong, meron ba tayong naitala regarding sa firecrackers? Meron pong isa. Meron po. Nangyari ito sa Barangay Maynaway sa San Andres. Isang 21 years old na lalaki naputukan. Na-damage ang kanyang right thumb. Although hindi naman maluba ang ano nito, pero ayaw naman niya na magpa-confine. So, nagano lang ito. Naidala sa IBMC, nagawa naman ng mga procedure, natahi, at okay naman. Ayun. Hinayaan namang makauwi. Yun lang ang nangyari sa buong Katanduan is Maynaway, 21 years old, sa Yes po. thumb, right thumb? Opo, right thumb. Opo. Ano, nagpaputok siya o parang... Allegedly, nagpaputok na Anong ginamit po? siguro Firecrackers? malapit. Yung firecracker po, limitador. Reventador. Ano yan? Parang siguro pagsindi ha? Pagsindi. Siguro sir, hindi na o baka nakainom ito, hindi natin masyado na yung detalye, pero usually ito yung nangyayari. More or less, anong oras noong 25? Reported ito dito sa IBMC ng mga alas 12:30 nung madaling araw na po, nung Noong 25 na. 25 opo. Reported, pero yung real time na nangyari, anong oras po? Ipo, ang report nila is 12:30. 12:30, doon ba yan? 25 na ng umaga. Siguro kasi di ba yung pag 12 o'clock midnight kasi. Yes po. Yun ang pagsalubong usually. Kadalasan mga nakainom na. So, siguro may mga susunod na report yan, pero this time, yung as of this time, As of this isa lang. time po, ito po yung isa lang po ito. Kasi yung mga nai-report lang yung commission, yung nakaabot sa PNP, how about sa barangay na hindi nag-report? Yes po. Kaya although ganun pa din ang monitoring ng ating kapulisan, coordination sa mga barangay. So far ito lang yung reported. Alright. Ngayon. Other than firecrackers po, Opo, maliban dito, mayroon ding aksidente sa kalsada na naman at nangyari ito sa Barangay San Vicente nung madaling araw din, kahapon. Alas 3 ng madaling araw sa Barangay San Vicente, isang nakamotor ang binangga itong isang top-down na may lulang senior citizen at bata at yung driver sa kasamang palad namatay yung sakay na senior citizen. senior citizen, ay Jesus Maria. Opo. Ibig sabihin, saan galing yung top down and saan galing yung motorsiklo? Papunta silang papunta sila ng Bato galing Birak. Pauwi na sana siguro. Pauwi na Yung po. top down. Daling araw. Ang malungkot nito, parehas din silang taga Bato. Pares taga Bato. Yung nakabangga is from San Andres, Barangay San Andres. Yung nabangga na naka-top down is taga Kabugao. So, namatay yung senior citizen. Yes po. On the spot? Isa pong 63 years old na babae ang 63. Alam mo, Opo. yung mga senior citizen ngayon, pag 63, parang bata pa yan eh. Hindi pa masyadong good, no? Kasi 63, malakas pa yan eh. Malakas pa po ito. Paano po nangyari yung real situation na nagkaroon ng head-on collision or ano yun? Parehas po ang direksyon nila. Mabilis daw magpatakbo itong nakamotor gamit ang kanyang sniper. Parehas ang direksyon, hindi na pala magka-head-on. Hindi niya nakita yung sinusundan niya. Siguro mabilis talagang patakbo. Ito nabangga niya yung
Ang Nasa parang kung nasagi o binangga ba nabangga to? niya talaga, binangga talaga. Ah, Siguro mabagal yung nabulaga siya. Baka kung hindi niya masyado nakita. wala bang ilaw yung top down? Meron naman daw po, kaya lang siguro nakatalikod, hindi masyado nakikita. Baka kuminsan kasi kung hindi na yung headlight niya, yung driver Opo. parang hindi nakataas. Hindi Opo. makita yung unahan. Hindi masyado makita po. Ano, influence pa ng liquor yung driver ng motorsiklo? Hindi na indicate po sa report kung nakainom po itong So pero ang masaklap kasi may namatay. Yun nga po. At sa ngayon, inahanda yung mga dokumento para sa pagpapile ng kaso. Andiyan pa sa kustodiya pa ng ng Mirac Municipal Police Station. Alright. Paano po na-report yan and paano sumuko ba yung or may other person na nag-report sa PNP? May nag-report po. May tumawag sa isang concerned citizen sa station at ini-inform nga yung station na may vehicular accident sa area ng San Vicente at agad namang responding ating pulisan. Oo. So, ano yan? Grabe, kasi may pananagutan siya ngayong Pasko na. Ibig sabihin, nasa kulungan siya. Magbabagong taon na nasa kulungan kasi di ba namatay? Reckless Opo. imprudence resulting to homicide. Yes po. Oo. So, ipa-file ngayon, sir, ngayong araw yung Opo, kaso. sabi ng investigador. Mm. At mayroong may isa pang pong insidente yung nangyari po sa Barangay Cagdarao sa Sir, tingnan mo na. Panganiban. Ilinaw ko lang yung sa San Vicente. Yung ilang taong gulang yung nakabangga? 25 years old po na 25 from San Andres. Opo, single siya. At, Single. Then, anong klase yung sasakyan? Yung motorsiklo? Motorsiklo is Sniper 155, yung Yamaha. Yung problema, sniper talaga. Wala siyang lisensya. O walang lisensya. Yun ang medyo mabigat dito kung Then, yung nabangga na top down, kumusta yung driver? Ang driver nito is 63 years old din. 63. Ano yung mag-asawa? Mag-asawa po ito. At Grabe, may isang bata na apo na siguro nila ito. 4 years old. 4 years old. Napakabata pa. Po, napakabata. Buti na hindi na... Buti hindi naman na unharmed naman ang bata. Saan eksakto sa San Vicente? Anong lugar dyan? Kasi malapit ba doon sa hotel, sa Crown? O dyan mismo sa barangay? Hindi na i-indicate dito sa sir. Sa report. Pero sa report. ibig sabihin, madaling araw, mga 3 o'clock ba yun? 3 o'clock. 3 Opo, o'clock? opo. Bakit nagbibiyahe silang 3 o'clock? Yun ang hindi natin Di ba? Pasko yan. Baka kung saan galing ito na pauwi pa lang pauwi na ng kanilang barangay. Pero doon sa investigation, nag-overtake siguro or baka naka-fruit road din yung anong real scenario? Bakit mahagip niya yun? Kasi talagang eksaktong nabangga niya. Eksaktong nabangga daw sa base sa investigasyon. Oh, grabe, no? Talagang baka... Baka full speed ito. Kung titignan po natin, baka hindi na masyadong kita. Linaw ko lang, sir, kung lasing yung driver. Opo Yung nga, both- hindi natin na hindi na indicate sa report po. Kasi sir. malamang ganun ang situation eh. Usually ganoon naman ang pagka nakainom mahina ng reflexes, pag nabibigla hindi mo na makontrol. So, dalawang insidente tayo. Sa vehicular accident lang yan. Ano pang other incidente, sir? Opo, may isa pang incident rito is the illegal discharge of firearm sa barangay Cagdarao sa Panganiban. Illegal discharge of firearms. Ibig sabihin, ang suspect from PNP member. Hindi po, civilian po. Civilian.
May baril siya? Nagbaril, 46 years old na may asawa, mangingisda ng Purok 2, Barangay Cagdarao, Panganiban. Mm. Ah, May ngisda, may baril, ibig sabihin nagpaputok siya, indiscriminate firing. opo. May tinamaan ba, sir? Wala naman. Allegedly, nagiinuman itong suspect at itong biktima. Yung biktima siya sa itong mga anak ng Mhm. at saka yung asawa ang nagreklamo. Teka muna, sir. Nagiinuman, ibig sabihin, Opo. magkakilala sila. Magkakilala po. This time, siguro nagkaroon ng, ano nangyari? Nagkaroon ng argumento? Bakit nahantong doon? Argumento, Oo. opo, nagkasagutan at nagkabunutan. May dala siyang baril during that time or May may dalang baril. may dala May dala mismo? siyang baril. Opo. May permit to carry ba siya? Wala po. Wala siyang... Bakit mayroon pala tayong mga ganun tao na may mga baril pa sa katanduan diyan mismo sa barangay. ang magandang punto rito is nahuli naman siya at nakumpiska yung baril niya. So, At saka walang tinamaan. Walang tinamaan sa pagpapaputok. sa pagpaputok niya, hindi niya tinutok o parang panakot lang 'yon. Parang sa tingin ko, panakot lang. Panakot Kasi lang. nung patakbo na yung biktima, yung nakaaway niya, saka siya nagpaputok. Kasi naalala ko, the other year, December din yon, di ba? Yung may nag-amok dyan na binaril ng pulis. Di ba? Dyan, hindi sa Cagdarao. Saan ba yan? Panganiban. Sa Panganiban po. Hindi yun sa Barangay Kabuyuan. Cagdarao. Kabuyuan pala yun. Buyuan. Ngayon, Cagdarao. Dati, Kabuyuan. Opo. Din sa Panganiban. Alright, so nasaan na po itong suspect? Nandun siya ngayon sa Panganiban Municipal Police Station at hinahanda rin yung mga dokumento para sa pagpapile ng kaso. Apo. For Ilang increased taong procedure. gulang ulit, sir? 33 years old. 23. 33. 33. Opo. Mhm. May asawa o single? May asawa. May May asawa. asawa. Mhm. Sige. Any other incident, sir? So far yun lang. At saka yung isang yung kinumpiska ng kapulisan, yung mga illegal yung mga prohibited firecrackers dito sa Berac, opo. Dito saan yan? Sa Boulevard mismo? Dito sa Boulevard po. Dalawang tindahan dito at Ano yung mga nakumpiska, sir? Na mga 5-star po na 5-star? opo. Mhm. Kasama ng ating Chief of Police, si Major Gutierrez, ang mga taga Bureau of Fire Protection nung mag-inspection sila. Mhm. At na-find out na may mga binebentang mga paputok na nandun sa listahan ng mga pinagbabawal. Para may halo. May halo yung tinda nila. Merong silang nakakumpiskang 56 packs ng 5-star firecrackers. 56. Sa dalawang tindahan na po ito. At kakahalaga ng 8,600. Mhm. So ano yan? Pag nakumpiskahan, ano yan? Ipagpapatuloy ba ang pagtitinda nila o anong penalty? Hinahanda na rin yung mga measures or mga kung isasangguni ito sa LGU kung andun nga yung violation sa ordinances or Pero yung mga nakumpiska po na paputok is dadalhin po rito sa PPO at para sa distraction. Magiging ebidensya after that. Apo, kukuha ng magkailan. Yung iba doon is sisirain na. Alright. So, 4 na insidente. Yun lang po. Sige sir, maliban kung may mga announcement ba kayo sa PNP kasi ito Pasko pa lang. Actually,
yung malaki na anticipation natin itong paparating na bagong taon. Kasi sigurado yan na marami